Nagkaroon ng mainit na sagupan sa Senado kaninang umaga. Senator Ronald Bato de la Rosa, kilala sa kanyang matapang na personalidad, ay nagwala sa gitna ng sesyon. Nag-ugat ang insidente sa isang mainit na debate tungkol sa isang kontrobersyal na panukalang batas. Si Senator Bato, na kilala bilang tagapagtanggol ng administrasyon, ay nagpakita ng labis at nagbitiw ng mga mabibigat na salita. Sa gitna ng kaguluhan, narinig si Senator Bato na sinabihan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na mag-resign na lamang umano sa kanyang katungkulan. Ani niya, hindi umano matanggap ng senador ang mga isyong ibinabato sa administrasyon at sinabing may mga pagkukulang ang Pangulo sa kanyang pamumuno. Hindi rin pinalampas ni Senator Bato ang pagkakataong punahin ng iba't iba pang mga miyembro ng Senado na ani niya'y nagbubulag-bulagan sa mga problema ng bansa. Hindi naman nagpalupig si Agent Morales na siya rin nagdoon sa sesyon. Tumayo si Morales at hinarap si Senator Bato at sinabing hindi tamang idaan sa galit ang mga isyu ng bayan. Maring sinabi ni Morales na dapat ay magkasama silang lahat sa paghahanap ng solusyon at hindi sa pagbibitaw ng masasakit na salita. Nagpatuloy ang tensyon sa Senado, ngunit nagawa rin nilang kalmahin ang sitwasyon sa patuloy ng mga kasamahang senador. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ay, nako. Jotang Jenemes. Game? Okay, sabi ni Kay. Gusto kong batiin si Senator Bato. Okay, kahit tayo nagbakbaka ng first hearing, gusto kong magpasalamat kay Senator Bato na nanindigan siya, na even siya ay ginang-up ng kanyang kapwa senador. Ginang-up dahil sa una pa lang ayaw na ni Jinggoy Estrada. Okay, yung nabutata ni Morales. Alam mo, pagtawanan na lang tayo mga vovo na ito, di ba? Sarah, how are you? So, una pa lang, sa intro pa lang, kung napanood natin, ay pinagtulungan si Senator Bato. Pinagtulungan siya dahil ayaw na nilang ituloy ang Senate hearing. Hindi pa nga nag-uumpisa, ayaw na ituloy ang Senate hearing for the fourth time. Okay? No, hindi naman kawawa si Morales. Huwag kayo maawa. Kasi tignan nyo, you're smart enough. Nalaman ninyo, ang kawawa itong mga bopols. Katulad ni Jinggoy na kulang na lang manggurgur ng tao. Diba? Diba? Dinuduro-duro si Morales. Tapos si Morales, yung demeanor, cool lang. Okay? Pilit siyang gustong lamunin ng buo. Gusto siyang gurgurin, saktan, di ba? Galit na galit si Jinggoy, gustong manakit. Okay? At mukhang sanay siya sa mga ganunan. Pero dun sa almost 5 hours na hearing, nakita natin yung paninindigan ni Senator Bato dahil sa una, gusto nang pigilan ni Jinggoy Estrada, andon si Tolentino dahil sinasabi nila na parang ang naratibo nila pareho. Ganon din si Zubiri, si Escudero, na pinapalabas nila, again, ang atake nila ay to destroy the credibility ni Jonathan Morales. Pero kahit anong destroy nila, kahit anong ginawa nilang pinagtulong-tulungan nila, mga kababayan, ay lumitaw na si Marcos Jr. ay talagang bangag na bangag. At hindi na mabubura sa Senado, mabubura sa isipan ng taong bayan, sa netizens, sa inyo, na si Marcos Jr. ay pilit na pinagtatakpan ng bangag na kanyang mga kasamahan, katulad ng bangag na si Jinggoy, bangag na si Escudero, bangag na si Tolentino, bangag na si Zubiri, lahat ng bangag nandoon. Okay? And Senator Bato, na-redeem mo ang sarili mo for this third hearing dahil ikaw ay hindi nagpa-supil, nagpalupig sa mga ginayupak o mga Jotang Jenemes. O, di ba? Nagigil sila. At ang sinasabi ni Escudero, gusto niya ako ipatawag. Hindi, patawag niyo ako. Willing naman ako ng
pumunta dito sa loob ng aking studio. 'Di ba? Oh, 'di ba? Pero ano ang na-miss na point doon? Dahil pilit na hinaharang, nung una akala ko hindi pa ipi-play yung video eh. Okay? Pilit na hinaharang. Napansin niyo ba yung video na si Lisa, okay? Yung binabanggit ang Lisa at Kumar na sumisenyas doon sa last part. Sino nakapansin nun? Tapos yung sagot nitong si Pico, yung Eric Santiago, yun ay katang-isip lang daw niya yun. Kaya siya tumawag. Actually, dapat na-contempt siya Senator Bato. I don't know kung bakit hindi mo siya na-contempt. Maybe you are exhausted dahil ikaw mismo ay ginang-up ka. Diba? Imagine mo yung kasinungalingan na ipinakita ang video, doon ang CCTV. Malinaw po sa buong Pilipino, kahit ano pang ginayupak, pang dorobo, pang lahat ng pang kaletsyahan itong mga senador na nabanggit na walang ginawa, kundi harangin ng harangin ang pananalita ni Morales kasi si Escudero may picture kasama si Kumar. Escudero, ano ang negosyo with Kumar na may kasong pangchuchuk-chak, panggagahasa, panggugurgor, lahat, extortion, bribery. Ano, may negosyo ka ba kay Kumar? Kesong bukbok. May negosyo ka ba kay Kumar? Patunay na umamin ang dalawang, si Romy at si Picoy, na yes, nag-usap sila, hindi kayo kindergarten, hindi kayo fetus para magpaniwala sa mga ugok na mga yon. Huling-huli na hindi ko nga alam, sabi ko nga bakit hindi pa kinontempt ni Senator Bato. Nung una, hindi daw niya alam, yung nasa cellphone na si Picoy o si Eric Santiago, hindi daw niya alam na nakikinig si Morales. Okay? Yung kausap niya, yung si Romy, naka-green. Tapos later on, tinatanong siya ni Senator Bato, ang sabi naman niya ay, katang-isip niya lang yan, sinusubukan lang niya kasi gusto niyang pumunta sa Senado. Gusto niyang mapunta. Obvious na pinagluloko tayo. Pero again, hindi naman tayo maluloko. So, actually, somehow nakakaawa tong taong ito kasi baka pakagurgurin to ni Marcos Jr. Maintindihan mo tong mga taong ito kasi binanggit niya si Kumar, si James Kumar at si Lisa Marcos. Pero ano ang failure ng Senado? At again, naiintindihan ko si Senator Bato kasi ginagang up din siya ng kapwa niya, Senator Bato. Pinatunayan mo ngayong araw na to na ikaw ay may paninindigan at hindi ka nagpatinag sa mga bully na mga sindikatong maaring kasabwat ni Kumar na may record ng pang-kidnap, pang-extort, lahat nandyan yan, lumabas na ang article. Kasama ni Lisa, kasama ni Marcos Jr., di ba? Punta kayo sa Buljakan na Facebook, nandoon yung mga picture nila. Kasama ni Escudero, kasama ni Jinggoy Estrada. Bakit hindi nila never ever na nag-cross-exam si Jinggoy Estrada, itong mga ginayupak? Bakit nila hindi kinross-exam? You know what? Itong mga hinayupak na to, wala dapat dyan sa pwesto nila. Hindi nila inisip ang safety ni Morales ng tao, ng Pilipino. Why? Mga kababayan, binanggit, inamin ng dalawang hunghang na yes, sila ang nasa video, inamin na katang-isip lang daw kasi ganito ganon, na gusto niya lang subukan, gusto niya mapunta sa Senate. It's a bull. Pangbangag. Pero, okay? Itong mga senador, makinig kayo dahil wala kayong karapatan lumamo ng pera ng bayan. Wala kayong karapatan lunukin ang sweldo, ang pera ng bayan. Ipalamon sa pamilya nyo, ipang-shopping ng mga jowa nyo. Lalo ka na, Escudero, pang-shopping ng jowa mo. Wala kang karapatan dahil you miss the point ng video. Ang sinabi niya, patatahimikin si Morales. Wala kayong pakialam. Sabi, patatahimikin siya, gugurgurin. Ang sabi, pwedeng masagasaan. Pwedeng kunyari atakin sa puso.
wala kayong habag dahil maari kayo ay kasabwat ni James Kumar, ni Lisa Marcos, ni Marcos Bangag. Yan ang napatunayan sa Senado. Hindi napahiya si Morales kundi kayo. Wala, mga kababayan, makinig kayong lahat, men and women in uniform. Ang isang Pilipino na nag-present ng CCTV na dahil gugurgurin ni Lisa Marcos at ni Kumar kapag hindi nagpa-areglo ni isa, maliban kay Senator Bato dahil ginang up siya. Hindi na siya nakapag-focus dahil sa daming nag-gang up sa kanila pareho ni Morales. Walang nagbigay ng safety and security to ensure Morales is a taxpayer. Pilipino siya. Ang pwedeng gumurgur sa kanya, Indiano. At hindi Pilipino. Maari siyang gurgurin. Pero dahil bumagsak kayo, dahil kayo maaring bayad kasabwat ni Kumar, dahil kayo ay may mga litrato, ayaw niyong ituloy ang susunod na Senate hearing, natatakot ka, Escudero, Estrada, na lumabas kang VO, kaya naman nasupalpal ka ni Morales. Sabi mo, Cardinal, ang daming kaso. Ano sabi ni Morales sa'yo? Ikaw nga, you know, your honor. Convicted. Anong sabi mo? Huwag namin pakialaman ang kaso mo. Huwag pakialaman ni Morales ang kaso mo. Jutang Jenemes. Nasa serbisyo ka nung kinasuhan kang plunder at bribery and you are convicted. Sabi mo, hindi makialam taong bayan, pera ng taong bayan ang involved. Pinagsasabi nyo. Yung mga pinagsasalta doon, pag nagsalta, yung sumira, yung kakdak, na arte-arte na kayo may, may mga sakit-sakit, di pa kayo singilin ng langit. Pinagbibigyan yung magsalita. Ikaw, Jonggoy, sabi ng taong bayan, nagduro-duro ka. Tama bang manduro ka? Wala kang karapatang manduro ng Pilipinong nagpapasweldo sa'yo. Ako ngayon manduduro sa'yo. Ayan, tatamaan ka. Diba? Yeah, pina-expand yung part na yon sa record. Walang burahan, sabi ni third archivist. Exactly, pina-expand niya, pinatanggal, pina-remove. Yung sinabi, kita mo kung gaano kayo kapikon, kahit remove nyo yan, wisit kayo, sarap nyo masarin. Nanggigigil ako palangga. Kahit i-remove mo, Jingo, hindi mo ma-remove yan. Sa puso, sa isip, sa social media. Naggalat na, kapopost ko pa nga lang. Ito, pakita natin. Okay? Yung mga hindi pa nakapanood, yung mga na late. Naka-attend. Ito, Jingoy, sikat ka na. May nagaling naman ng mga palanggana pa sa TikTok. Ang bilis. Ay, sorry. Ulitan. Sa akin, para naman ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador, nabanggit na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Mr. Please. Huwag mo pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor. Kita mo? You decide. Huwag pakialaman yung kaso niya, yung kaso mo. So, one-sided. Pag senador ka, hindi pwedeng pakialaman ang pagnanakaw mo, ang pagbabribe mo. Kapag ordinaryong PIDEA agent, pwede mong duruin. Pilipino, you decide. Pero nabutata ka ni Morales, convicted ka. Ngayon, maghanap ka naman na makakausap para awatin ang social media dahil nagba-viral ka, magba-viral ka talaga at hindi makakalimutan ng taong bayan, ikaw, Daryl Yap. Nadamay ka na. Ito, sinuportahan mo. Well, nabudol. Ako din naman, sinuportahan natin para si Kuting. Okay, I'm just kidding, direct. Alam mo yun. Pero nakakaloka, mga kababayan, okay, na ipakita ni Jinggoy na siya ay above the law. Na ipakita ni Jinggoy
ang mga nakaraang record, yung plunder ng tatay niya, ng pamilya niya, na ipakita niya muli na totoo lahat. Nung una, sabi ko, although wala akong sinabi sa kanya during the campaign kasi unity team eh. Diba? I did not say anything sa'yo. Di kita binash. Pero ang katotohanan, ang asal mo, na kung walang nakatingin, ay gugurgur ka ng tao. Yan ang inasal mo. Kulang na lang, lunukin mo si Morales. Kulang na lang, juntokin mo si Bato. Senator Bato, hindi mo ba naramdaman yon? Gigil din sila sa'yo. Kasi gusto nila wala ng next hearing. Kasi ayaw nilang papuntahin si Kumar at si Ochoa. Si Ochoa nagkubid-kubidan. 2 beses na. Si Kumar, hindi yata napadalhan. Hindi nyo ba napadalhan? Sabi ni Bato, padadalhan. So, ito, mga kababayan, ipinakita nila na ang intensyon ng mga senador na yon, si Bukbukin, si Zubiri na jokeling daw, aywan ko, ay nagchika lang. Chiyobis chismis. Wala naman masamang jokeling ka. Hello. I love jokeling. So ngayon, mga palangga, naipakita nila kung gaano nila lapastanganin ang resource person at lapastanganin si Bato. Senator Bato, in-overpower ka nila and I'm so happy for you. You stand tall. Even you're not tall. No, just kidding. Pero, kailangan natin i-balance. Alam mo, well, what is the, ano sabi ni Senator Bato? Natatuwa nga ako siya na. What is the English, ano yun, sa term niya? What is the English of, parang hindi niya maisip yung prerogative niya. Tama, sa dulo, dahil gusto ngang ayaw nang ituloy ni Escudero, nila. Okay? Ang sabi ni Senator Bato, naintindihan ko sa 5 hours, that's so tiring. Ako nga, nakatulog na ako ng bonggang-bongga. Prerogative niya yun. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, sabi ko kay Senator Bato, you are the most powerful in that committee because you are the chairman and we salute you today. Alam mo, inaabangan talaga kita, Senator Bato. Sabi ko, eto, pag bumigay to, pag tumingin to, akin to, di ba? Pag bumigay to, talo to. Pero hindi siya bumigay. May 20 ang susunod. May? Yeah. Not April. Lagpas na April, di ba? May 20. So ngayon, mga palangga, ano yung mga points doon? Ano kayo dyan? Mag-comment kayo. Yung pinakapunto na hindi nila in-ensure ang safety and security at proteksyon ni Morales dahil doon sa video na yon pinag-uusapan na pwede siyang gurgurin, pwede siyang lasunin, di ba? Kasi pwedeng may atakin daw siya sa puso, although hindi binanggit ang exact na word na lason, pero alam nga naman, matitegi ka na lang na ganun-ganun na lang. At by the way, yung nakarating sa akin balita, sabi ko allegedly, na baka i-arrest si Morales. Okay? So may mga nag-message sa akin na may plano si Marcos Jr. na pa-aresto sa NBI. Okay? I don't know kung anong mga kaso-kaso, pero may nagsabi sa akin na naka-ready, naka-alert ang kanyang mga abogado na tutulong sa kanya. Kung ito ba ay legal na arrest. See that? Bakit ipapa-aresto? Bakit may ganun planong ipapa-aresto si Morales kung walang weight ang kanyang testimonya na siya ay nagpirma ng pre-op and authority to operate? Ang ginawa ni Escudero, yung sa pinakadulo, okay, na sa huli, na iniinsist pa rin na hindi available ang dokumento na yan at kung hindi na nabigyan ng control number yan, dapat, ibig sabihin, di ba, yung makatang bukbukin. Ibig sabihin, sabi niya ng ganun, ay hindi naka-record sa PDEA. Di ba? Okay? Pababa na kasi ang amats ko. Kanina ang taas ng amats, so nakatulog na ako. Okay? Pero hindi ko palalagpasin to, mga palangga. Ngayon, pilit yung ini-intimidate, harassment. Nakakahiya kayo sa taong bayan pero kasi wala naman kayong hiya. The fact na maari, hindi ko sinasabing 100%, maari kayo ay nakipagnegosyo kay James Kumar sa mga extortion, bribery, tsuktsakan, bugawan at chuchu-chuchu, bugalu. Kaya kayo pinipigilan na ipatawag ni Senator Bato
si Kumar. Diba? So, Biri, tanungin kita. Kasi, balita ko lang naman. Nasa UN ang pangalan mo. Escudero. Oh, marami kayo nakasabwat di umano ni Kumar. Kongreso, Senado, si Lisa, balita ako ang mga pangalan nyo nasa UN. Balita ako, di umano, mga palangga, okay? Naka-report kayo kasi kasabwat kayo ni Lisa, ni Chua. Di umano. Kaya ba kayo takot na i-expose si Kumar? O present si Kumar? Di umano, mga jutang Ginimes, halos lahat kayo sangkot. Oh. Ano? Yeah, kidnapping. Sunod natin yung iyak ng mga bata. May 20? Anong date ngayon? May 13? Rarampa ako Rarampa ako sa EDSA. Okay, mga palangga. Kaya kayo takot. So, Biri, sumagot ka. Gusto nyo ayaw ipatawag si Kumar, baka what? Antayin nyo lang. Sa tamang panahon. Antayin nyo lahat. Mga kababayan, takot to mga to. Kasi sila ay di umano, sangkot, extortion, bribery, lahat ng mga sindikato, pati si Lisa. Si Lisa siguradong sangkot sa kidnapping. Baka sangkot din to mga to. Sangkot. Kaya wala na tayong gobyerno. Pulburon. Bakit atake ng atake si Morales? Tama si Morales, convicted. Nung pinapaliwanag ni Morales, yung sinasabing pinagbintangan siya na sinasabi ni, not pinagbintangan, statement ng Kakdak. Okay, mahaba yung testimonya, doon ako nakatulog banda. Na sinasabi ni Kakdak na may kaso, may kinasuhan ng PIDEA, tapos binawi ni Morales yung statement ng government, I think that's from the PIDEA, doon sa akusado na yon. Okay? Na sinasabi ni Morales na tinaniman lang yung akusado na yon. At nangyayari yan. Gawain nyo yan na mga tiwali sa PIDEA. Magtatanim kayo ng kaso para i-extort nyo ng pera o kung ano man katulad ng ginagawa ni Kumar based dun sa article. Kaya itong si Morales, kung pinagpatuloy nyo lang siya mag-statement, sana sir, magpa-interview ka uli sa akin. Okay? Ang sabi ni Morales, kung tama ang pagkatanda ko, okay? Under duress. Ibig sabihin, hihawak siya sa liig ng gobyerno. Hindi siya pero hindi niya na-explain. I will ask that, itatanong ko sa kanya yan. Nung ang angas-angas ni Jinggoy kay Morales, pero tiklop ka kay Picoy na nagkatang isip, hindi mo kinross exam, so, your intention, Estrada, plunderer, briberer, tama ba yung word ko? Convicted. Okay? Mga palangga, meron siyang intensyon at maari siya ay kasabwat talaga ni Lisa Tanas na mastermind sa kidnapping, bribery at lahat, extortion. Bakit dito sa sinabi, ang pinaka-importante na sinabi doon sa CTV, na una sinabi nila ito ay AI na naman, deepfake, inamin mismo nung dalawang hunghang. Sinabi mismo ni Picoy na nagugurgurin yan or sasagasaan o sakit sa puso kasi hindi na lang ang pagbangbang baril. Walang sinabi yung mga senador. Ibig sabihin, si Morales ay larawan, ay representasyon ng 120 million Filipinos na kapag tayo ay maupo doon, yun din ang gagawin sa inyo. I-intimidate kayo, sisirain, pero nasuplak nga si Jinggoy dahil hindi naman convicted. Si Morales, siya ang convicted. Dahil sa inis niya, manduduro siya at sabi niya, huwag pakikialaman yung kaso niya. You don't deserve to be there. Pero makapal ang mukha nyo, walang kasing kapal ng balat ng elepante. Kung may mas kapal pa sa balat ng elepante, ganun ang mga pagmumukha nyo. Walang follow-up question. Yes, sabi ni Julieta. Walang cross-exam. Ano ibig sabihin yan? Escudero,
Lahat na yon, maliban kay Senator Bato, si Senator Bongo, yung alitagtag yung inano niya, at saka may mga nakawala daw. Let's talk about that later. Okay? Wala silang pakialam sa safety and security ninyong mga Pilipino. Again, dahil sa nga si Morales ay inyong representasyon doon. Representative ninyo siya. Binuli siya, but he stand tall. Nakita natin. Since day one na in-interview ko siya, meron lang doon na hindi naalala ni Mr. Morales na sinagot niya, bakit dito niya pinlay? Bakit? Ako nang sasagot, nakalimutan mo to, Mr. Morales, nakalimutan mo to, alam ko ginagang up ka. Kasi, hindi ka naman nila sinabina. The reason why, di ba, na inilabas mo yon, kaya naka-apekto din, Pero anyway, sige, may follow-up naman tayo. Kaya nilabas mo yon, kung tama ang pagkaalala ko, ipinre-empt mo kasi baka pwede kang gurgurin. Kasi nga sinabi nga doon sa video nung dalawa ni Picoy na katang isip lang, uy Picoy, pero naintindihan kita eh. Baka patayin ka, baka gurgurin ka ni Lisa at ni Marcos. Naintindihan ko kayo eh. Somehow nakikita ko itong mga taong ito magkakaibigan. Itong si Morales, si Picoy, itong si Romy. Nakikita mo, welcome sa bahay niya, magkakaibigan ito. It just so happened. Ang matapang lang sa kanila na nagsabi ng katotohanan, itong si Morales. Pero itong dalawang takot. Yung isa taga DOJ. Si Romy, di ba? Tama ba yung Romy? Active pa sa DOJ? Eh baka gurgurin Remulla. Maari nga si Remulla ang nag-utos dyan para pasinungalingan at huwag pangalanan si Lam, si Lisa Araneta Marcos at si James Kumar. At sasabihin na lang, inutusan na katang isip. Kahit grade 1, hindi niyo maluloko. Kahit mag-ingay kayo sa Senado, magsiga-sigaan kayo, magbidabidahan kayo dyan, taong bayan ang maghuhusga. Taong bayan ang sisintensya sa inyo na kayo ay VO, VA, ngag, vangag. Mana kayo sa amo nyo. Okay? Yung Serapio. Kung kayo ay, alam ko na matalino kayo palangga, kung si Morales, ito na lang, kung si Morales ay nag-invento, which is yun ang gustong palabasin ni Jinggoy, how come, nung sinabi niya, nung nakaraang hearing, may CCTV po, pumunta si Picoy, pumunta si ganyan. Nung sinabi niya, pag next hearing, boom, meron, actually, dito sa ating channel. Kung siya ay nagkatang isip. Okay? Itong si Rapio, di ba, ang dami, ang haba ng pinagsasabi niya. Okay? Hindi rin pinasagot masyado si Mr. Morales. So yung si Rapio nung nasasalta, oo, totoong pinatawag. So totoong sinasabi ni Morales na pinatawag siya to stop itong not only, actually narinig ko, not only yung pagre-raid sa kay Marcos Jr., pero may mga iba pang mga operation or in general kasama itong pag-raid dapat kay Marcos Jr. So kung magkakatang isip ka, bakit nagko-corroborate ang mga pangyayari o ang mga statement ni Morales? Di ba? Bakit? Kasi nasa kanya ang katotohanan. Nasa mga senador, maliban kay Bato na tumayo doon, ang katotohanan at nanindigan siya. Okay? Paulit-ulit na binabasa ni Jingo yung kaso ni Morales. Irrelevant nga eh. Senator Bato, pulis ka, di ba? Nabilanggit niya pala yung tungkol sa I'm trying, 5 hours yun, trying to remember, mag-comment kayo dyan kung anong gusto nyo. Yung tungkol sa confidential informant na sinabi yung anak-anakan na panood kay Marlic. May nagsabi pala sa kanya. Alam ko kasi itong confidential informant ko din eh. Gusto na gigil din. Alam mo, ikaw confidential informant, message ako ng message sa'yo. Sabi ko, ipa-jongga muna dito sa channel ko yung itinatago mong picture eh. At saka video eh. Ikaw kasi, kasalanan mo to. Okay? Ngayon, mga palangga, okay? Yung pag-aakusa ni Jinggoy na congenital liar, si Morales,
Kinakausap mo yung sarili mo, Jinggoy. Alam mo, sayang nga yung effort ko, magsigaw-sigaw. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!